Nagsisimula ang movie sa grupo ng mga spy na sinanay ng North Korean Special Force na may isang layunin na pag-isahin ang Korea. Pagkatapos ng pagsasanay ay pinadala sila sa South Korea kung saan sila ay nagpapanggap at nanirahan habang naghihintay ang karagdagang mga tagubilin mula sa kanilang mga nakatataas. Isang North Korean agent ay si Won Ryuhan na isang master ng malupit na martial arts sa totoong buhay. Ngunit sa South Korea ay ginampanan niya ang papel ni Dango, isang clumsy village idiot sa isang rural town. Mahigit 2 taon na ang nakalipas mula noong siya ay nagmamasid sa mga taong bayan para sa North Korea, habang patuloy siyang binubuli ng mga bata sa bayan. Nagtatrabaho din siya sa isang matandang babae na nagngangalang Gayen Sun Im sa kanyang convenience store, at nakatira sa kanyang bahay kasama si Cho Duo. Nang maglaon nagkaroon si Ryuhan ng crush sa isang lokal na babae na nagngangalang Yeon Yo-yeon. Gayon pa man ang high schooler na kapatid ni Yeon na si Yeon Yoo-jun ay palaging binubuli si Ryuhan. Isang babae na nagngangalang Ryuhan na nakasuot ng mapang-akit na damit. Pinipilit ni Ryuhan na huwag tingnan ang cleavage ni Ryuhan ngunit hindi niya magawa. Mayroon din si Ryuhan, na lokal na kilala na nagngangalang Su, na undercover sa loob ng 16 na taon. Pinayuhan niya si Ryuhan na humanap ng libangan habang nandito pa siya sa South Korea. Ngunit nakita ni Ryuhan na kalapastanganan ang ideyang yun. Isang araw ang kasamahan niyang spy na si Her ang nagpapanggap bilang isang aspiring rockstar, ay ipinadala sa parehong bayan kung saan naruroon si Ryuhan. Dahil dito iniisip ni Ryuhan, na ang mga nakatataas ay minamaliit ang kanyang mga kakayahan bilang spy agent. Isang gabi isang batang lalaki ang pumatok sa pinto ni Ryuhan at humingi ng tulong sa paghanap sa kanyang kapatid. Mabilis na lumabas si Ryuhan at nagbalat kayo at gamit ang kanyang mahusay na kakayahan, at mabilis na hanap ni Ryuhan ang bata sa bahay ni Mr. Park. Matapos marinig ni Ryuhan ang kanilang pinag-uusapan, nalaman niya na si Mr. Park ay may crush sa ina ng bata at sinundan ng bata si Mr. Park sa kanyang bahay. Dumating ang mga tao sa labas ng bahay ni Mr. Park na hinahanap ang bata, at nakita nila ang isang nakabalat kayo na sumisilip sa tahanan ni Mr. Park. Inakala nila na kinidnap ni Ryuhan ang bata at dahil dito ay napilitan si Ryuhan na tumakas. Dumating ang ina ng bata at niyakap siya nito at si Mr. Park ang naging bida sa kwento para sa pagliligtas sa bata mula sa kidnapper. Sa isang safe house kung saan ang dating director ng North Korea's Ministry of People's Armed Forces ni Kwon, ay nakikipagtulong sa mga opisyal ng South Korea. Kabilang ang National Intelligence Services Chief na si So Soo-hyuk, tinatalakay nila ang serye ng mga pagpatay sa mga North Korean defectors na naninirahan sa South Korea. Malaki ang paniniwala ni Kwon na ang Unit 5446 ang nasa likod ng pagpatay, at sinasabi sa kanila ang tungkol kay Kim Yang-il at Lee Mo-hyuk. Nabumuo ng Top Secret Unit 16 na taon na ang nakakaraan, pagkamatay ni Yang-il ang nasabing unit ay naging prividong unit ni Lee. Sa kabilang panijis ang sniper ang nakatutok sa target, pinatamaan niya si Hyuk-won at bumagsak ito sa sahig. Si Chief Soo-hyuk ay kumbinsido na ang Unit 5446 ang nasa likod nito at humihingi siya ng permiso sa kanyang opisyal na magtayo siya ng isang team para haharapin ang nasabing unit. Ngunit tinanggihan siya nito, sa kadahilan ng politikal. Samantala tinanggihan din ni Ryuhan ang kahilingan ni Soo at sinabihan siyang manatili tapat sa DPRK. Hanggang sa kanyang huling hininga dahil iyon lang ang may hansa na mailigtas ang kanyang pamilya mula sa pagbitay. Dahil sa sitwasyon ni Soo ay lalo si Ryuhan numumili sa kanyang ina at sumulat siya ng liham. Ngunit hindi niya ito may padala sa kanya at itinago lang ito kasama pa ng ibang sulat. Nang gabing yun isang hindi kilalang lalaki ang pumasok sa silid ni Ryuhan na nakatutok ang baril sa kanya. Gayon pa man, ang lalaki walang sinasabi anumang bagay kay Ryuhan. Napagtanto ni Ryuhan na siya ay bahagi ng piling tropa ng North Korean at inutusan siyang sabihin ng kanyang ranggo na ikinagulat ng lalaki. Na tinawag si Ryuhan bilang kapitan at ipinaalala sa kanya ang tungkol sa kanyang mga obligasyon sa DPRK, bago umalis ang lalaki. Hinabol siya ni Ryuhan at isang matinding habulan ang naganap, ngunit nagawang makalayo ng lalaki. Nang nakita ni Ryuhan ang isang lasing na si Ron at pinilit niya si Ryuhan na samahan siya sa parke. Sinabi ni Ron kay Ryuhan na siya ay nanganak ng isang batang lalaki noong siya ay 18 taong gulang at pinadala ito sa US para ipaampon.
Nang makatulog si Ron, binuhat siya ni Ryuhan upang iuwi sa bahay nito. Pagkatapos, niya na nahuli ito. Nagpasya si Ryuhan itigil na ang pagsunod sa mga utos. Nagpagupit siya ng kanyang buhok at itinigil ang pagtatago ng kanyang tunay na pagkatao.